sa akin yung pera. Gagamitin ko as leverage para makapasok ako sa grupo nila. Tapos mula sa loob, papabagsakin ko silang lahat. Agad pumunta si Agnes sa kwarto ng anak nila pagkatapos ipamukha ni Johnny na siya ang pumatay sa kanilang anak, kung saan humagulgol ito dahil naalala niya yung araw na namatay ang anak nila. Agad siyang umuwi ng tawagan ng yaya ng kanyang anak na hindi na humihinga ang bata at sinubukan pa nilang dalhin sa ospital pero patay na ito, kaya mula namatay ang anak nila ay doble-doble ang pasanin ni Agnes dahil sa likod ng pagluluksa niya ay siya pa ang sinisisi ng kanyang asawa. Habang naligo naman si Arisa sa lababo dahil sa cafe pa siya tumutuloy, kaya maaga itong nag-aayos para hindi halatang doon siya natutulog. Bago naman pumasok si Agnes sa trabaho niya ay sinigurado niyang hindi mahalata yung pasa sa pisngi niya, kaya nilagyan niya ng concealer, sabay tinawagan niya si Samuel para kumustahin at humingi ng sorry dahil hindi siya nag-ingat kaya siya nasundan ng kanyang asawa. Pinasigurado naman ni Samuel na ayos lang siya at hindi niya kailangang mag-sorry at gusto din niyang intindihin yung asawa niya dahil sinong hindi magagalit kapag makipagkita ang asawa niya sa 10 oras ng gabi. Sabay kinumusta niya si Agnes dahil sigurado siyang nag-away sila, na agad namang sinabihan ni Agnes na sanay na siya, sabay hiniling niyang kailangan nilang magkita ulit para makapag-usap, na agad namang pumayag si Samuel. Habang pinagbasta naman ni Johnny yung larawan ni Samuel, nang sabihan siya ni Noel na bakit hindi pa niya hiwalayan ang asawa niya, lalo't may Samuel na siya at may babae na din ito, na agad namang umalma si Johnny, sabay nanindigan siyang sa kanya lang si Agnes at hindi siya pwedeng maging masaya sa iba, lalo na kay Samuel. Giniit ni Noel na mas lalong umiinit yung dugo niya dahil binabalikan niya yung kaso ni Samuel. Pinaliwanag naman ni Johnny na nagsimula ang lahat nang magpakamatay si Mike Trinidad, na sunod ay kinidnap si King na walang ransom at may hinihingi silang kapalit, na yun ang gusto niyang malaman. Habang nasa opisina naman si Leia ay pinag-aralan niya yung kaso ni Samuel at yung pagkidnap kay King, nang saktong dumating si Jacob na may daladalang pagkain dahil maagang umalis si Leia, kaya dinalhan niya ng breakfast na na-appreciate naman ng asawa niya. Nang saktong makita niya yung laptop na yung kaso ni King at Samuel ang binabasa ng asawa niya, kaya tinanong niya kung kailan pa ito nagka-interes sa kaso na yun. Pinaliwanag naman ni Leia na tinutulungan niya yung mga naging biktima ni Mike Trinidad at nagbibigay lang siya ng legal advice dahil madaming mga scammer at araw-araw may mga bagong biktima, kaya tahimik si Jacob, lalo't sila ang nasa likod ng yayaman tayo scam at sila din ang nagpakidnap kay King. Sa pagkikita nila Samuel ay diretsang sinabihan ni Colonel Enrico na hindi siya basta-basta papapasukin ni Roldan sa kumpanya kung wala silang kailangan sa kanya at wala siyang laban. Sabay nakiusap siya kay Samuel na sabihin niya ang totoo kung bakit kinidnap nila ang anak niya, kaya inamin na ni Samuel na nasa kanya yung perang kailangan nila, kaya nagulat sila Colonel Enrico at Agnes, lalo na nang sabihin niyang nakuha na niya yung mga seed phrase sa crypto wallet ng tatay niya at hawak na niya ang mga ito. Agad tinanong ng Colonel kung ano ang gagawin niya sa pera, kaya sinabihan ni Samuel na gusto niyang ibalik sa mga tao, pero kapag ginawa niya ay magpapatuloy ang masasamang gawain nila at mabilis lang nilang mababawi yung perang kinuha ng tatay niya sa kanila at mambibiktima lang sila ng ibang tao, kaya makikipagtulungan na siya sa kanila para tuluyan ng matigil yung kasamahan nila Jacob at Roldan, at kapag nangyari yun ay doon lang niya maibabalik yung pera, pero kailangan niya ng assurance na maibabalik sa mga tao bawat sintimo na nawala sa kanila. Agad namang nangako si Colonel Enrico at kapag napabagsak nila sila Roldan ay mababawi pa nila lahat ng mga na-scam nila at maibabalik sa lahat ng biktima. Pinagsabihan ni Agnes si Samuel na kapag hindi niya gagalawin yung pera ay anong gagawin niya, na agad namang pinaliwanag ni Samuel na gagamitin niya yun bilang tulay para makapasok siya sa grupo nila Roldan at mula sa loob ay pababagsakin niya silang lahat, kaya agad nakipagkamay si Colonel Enrico sa kanya. Habang pinuntahan naman ni Aling Lolita si Arisa sa cafe para suyuin, para bumalik na ang dalaga sa bahay nila, pero nanindigan naman si Arisa na hindi na muna siya babalik.
Sa pag-uwi naman ni Samuel ay nakita niya yung kotseng sumusunod sa kanya, kaya agad niyang tinawagan yung number ng sindikato na hawak ni Roldan, kung saan sinabihan niyang alam niyang may sumusunod sa kanya, maging sa kanyang pamilya, at hindi nila makukuha yung seed phrase hanggat hindi niya nasisigurado na ligtas silang lahat. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.